naging blessing dahil nakikita ko ng buong family ay active na kay Lord. Amen! So, hindi ako lumalabas na naghahanap ng counselor. No? Sino may problema? Halika kayo, counselor kayo. May gift ako ng counseling. Wala po tayong announcement na ganun. Mag-aapat na taon na ang morning devotional natin, pero wala akong pinopromote na counseling. Available ako, gifted ako, wala akong sinasabi. Pero pag dumating yung opportunity, lalabas yung gift na yun. Amen. Pero yung sabihin nun, yung may gift of dance naman, hindi naman lahat ng oras nagsasayaw siya, di ba? Di ba? Pero, pag may nakita siya na nagpa-practice, hindi siya mapakali hanggat hindi siya nakikisayaw. Kasi meron siya nun. Amen. Di ba? Hindi naman lahat ng oras nagka-counsel ako kasi may gift of counseling ako. Kaya lang, pag may need, hindi ko atrasan, hindi ko sinabi na sa iba nyo na lang dalhin. Pagod na ako. Di ba? 40 years na ako nakikinig sa mga problema ng mag-asawa. Sa iba naman. Pag tinanggihan ko yon, una, malamang may pupuntahan din silang iba. Pero na-miss ko yung pagkakataon na magamit ako ni Lord. Pangalawa, ang reward doon ay hindi salapi. Dahil walang bayad ang counseling. Pero ang reward sa akin noon ay nakakita ako ng pamilya na pupunta sa langit kasi may isang binigyan ng gift na hindi niya ipinagkait sa oras ng pangangailangan. Amen. Ganun pala yun. Ang dami sana nating natulungan kung nagpapagamit lang tayo. Kung nagiging tapat at masipag lang tayo. Kung 2 oras, 3 oras yung counseling ko na yun, itinulog ko na lang sana. Di wala sana akong eye bags ngayon. Diba? Pero, di bali nang di matulog ng 2-3 oras kung may pamilyang masave dahil may naging masipag, itinabi niya ang kanyang sariling comforts. Amen. Kasi minsan tayo ayaw nating mabulabog. Yes. Ayaw nating mabawasan yung ating mga oras. Yes. Tapos na, nag-church na ako, ano pang kasunod? May dalangin tayo, magkausapin natin yung mga tao doon sa park. Sana na lang, pagod din ako, 1 week ako nagtatrabaho. Kaya kung anong meron ka, kukunin sa'yo. Yes. At ibigay sa iba na nagpapagamit. Kaya yung nagpapagamit, yung tapat at masipag, kaiinggitan mo pagdating ng panahon kasi halos nasa kanya na lahat ang gift. Amen. Name it, meron siya. Yes. Bakit ka naiinggit? Kasi meron ka naman din. Amen. Kaya lang, hindi mo ginamit, kaya nga. Wala kang napala. Ngayon, tatampo-tampo ka. So ngayon, kung hindi mo pa alam yan, discover it. Alamin mo. At humingi ka ng grasya kay Lord na help me utilize it. Tulungan mo akong magamit yung gift na yan, yung talent na yan para sa iba. Amen. Kasi iba po ang pakiramdam. Iba po ang nararamdaman na saya ng isang taong nagamit para sa isang taong pasira na ang buhay pero na-save dahil may nagpagamit sa Panginoon. Amen. Kaya nga, tayo ay tinatawag o tinawag na maging tapat at maging masikhay sa paggamit ng ating mga talento para sa layunin ng Diyos. Maging ito man ay oras natin, kasanayan natin, o mapagkukunan, dapat nating matalinong gamitin ang mga ito at magpumilit na paramihin para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ito ay nangangailangan ng pagpapasya. Ano yon? Mag-decide ka. Magpagamit na ako from the Lord para sa Panginoon. For the Lord from today. Di ba? Hindi yung, pambata lang yung mga calling na yan. Hindi, pwede tayong lahat. Amen. Walang matanda sa paglilingkod. Amen. Oo. Ang edad, number lang yan. Yes. Alam niyo ba yan? Amen. Ewan ko ba yung iba nahiyang sabihin ng edad nila pag happy birthday to you, ilang taong ka na? Well, unethical nga naman yung pagtatanong ng ilang taong ka na. Kasi para mong ipinapahiya siya kung 60 plus na siya. Pero age is just a number. Yes. Di ba? Ang edad ay numero lang yan. Amen. May edad 40, mukhang 80. May edad 60, mukhang 30. Wow. Ano pa? So magpasya ka. Lord, from today, nagde-decide na ako na gamitin mo ako. Ngayon, paano ako magsisimula? I-reveal mo yung gusto mo para sa akin. Amen. Amen? Amen. Nangangailangan ng maliban sa pagpapasya, disiplina Yes. at malalim na pagnanais na ialay ang ating mga abilidad para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Minsan sasabihin, may problema sa kuryente, ay mamaya gawin ko yan. May problema sa sound system, sige, gagawin ko yan. Kulang tayo ng manunugtog, sige, ako na lang. Kulang tayo ng mga awit, sige, ako na rin. But alam ko lahat. Kasi, sinubok kong lahat yan. Amen. Diba? Kung hindi niyo po alam, ipapaalam ko sa inyo. Dito sa Hong Kong, dati din akong tambourine dancer. Wow. Magtanong kayo sa mga pulis. Siyempre, lumaki na lang ako ngayon. Pero dati nagtatamburin po ako. Alam ko yung mga faith, hope, alam ko yung mga steps na yan. Graceful ako magsayaw ng tamburin ng araw. Alam mo ba, di ba, mag-yes ka nga, baka lang yung meron akong witness, ang tawag yan sa Tagalog. Saksi! Meron akong saksi! Di ba? Kung akala nyo, di ko alam yan. Pag ayaw nyo na, pag kulang ng dancer. Sabihin nyo, tay, pwede bang panglima ka? Mag-practice lang tayo. Pero malamang, makakasayaw tayo. Pwede ka ba sa choir? Pwede din ako. Kasi alam ko lahat ng bosesan. Dati akong miyembro ng choir. Lahat yan. Linis, hanggang sayaw, kanta, at kung anong hilinginin mo. Amen. Kasi kung anong maliit na meron ako, i-invest ko yan. Amen. Hindi ko sasayangin. Balang araw, magagamit ko yan. Amen. So isa-isip natin na ang katapatan sa maliit na mga bagay-bagay ay nagbubunga ng mga pagkakataon para sa mas malaking epekto sa kanyang kaharian. Amen. So be faithful, be diligent. Amen. Amen. Alamin nyo ano ang tinanggap nyo. Gamitin nyo kung ano yung natuklasan nyo binigay sa inyo. At dahan-dahan, increase ni Lord yung talent na yan, yung gift na yan, kasi faithful kang ginagamit mo. Amen. Pero yung ayaw, kahit alam niya, mauin siya, pero halika, tulungan natin. Saka na lang. Balang araw, hindi ka na makaramdam ng awa. Inalista yung gift of mercy sa iyo. Diba? Amen. Meron ka naman palang boses. Pero halika, baka sakaling ma-discover ka din. Maging choir member, maging backup singer.
Eh sa kanila, sila na lang, meron naman na eh. Eh lalo na sa Hong Kong, walang permanente sa Hong Kong, di ba? Ang dami na nating na-train. Mga sinanay, kung kailan marunong na sila, nagpo-for good na sila. Train na naman tayo. Hindi katulad sa Pilipinas, kinamamatayan na nila ang paglilingkod. Pero dito sa Hong Kong, nag-invest ka ng 1 year, 2 years, para marunong na sa isang gawain. Kung kailan marunong na, saka sasabihin, Tay, for good na po ako. Ha? Hindi mo naman siya mapigil. Kasi mahalaga din ang pamilyang uuwian niya. Amen. Nung araw, meron magaling mag-saxophone. Paborito kong instrumento, yung sound ng saxophone. Alam niyo ba yan? Amen. Gustong-gusto ko yan, basta wind instrument. Hinihimatay ako dyan. Alam mo yun? Gustong-gusto ko yan, sound ng wind instrument. Eh marunong siya. Kaya talagang pinag-ipunan ng church para bilhan siya ng bagong saxophone. Kasi meron siyang dalang saxophone nung dumating sa Hong Kong. Kaya lang talagang panglibing, kumbaga luma. Yung ginagamit na ng St. Peter. Tumutunog pa rin, pero hirap na siya. Kaya sabi ko, bilang ka namin ng bago. So we bought saxophone, Yamaha saxophone, to the tune of $12,000. Wow. Kasi sabi ko, paborito ko yung music na yan, saka nandiyan na yung gagamit. Kaya sige, pagandahin natin ang worship. Nagamit naman niya. Mga 6 months. Tapos nung tuwan-tuwa na ako na meron na siya magandang saxophone at nakakasabay na siya ang ganda ng mga tugtugan. Sa kanya sinabi, Tay, for good now. Ano ba yan? Di ba? Eh, hindi mo naman siya mapigil. Nenegosyo siya ng ice cream. Matutunaw yun pag di ko pinahalikan. Anong gagawin mo doon na? Pagpapatuloy namin yung negosyo namin yung ice cream. Eh baka matunaw yun pagka... O anong sabi ko? Ganito. O sige. Ano nga ba magagawa ko? So natambay, na-stuck yung saxophone. 12,000. Tapos merong